People power na sa pintuan na raw ng Malacanang. Kung bakit kayo naglabas ng balitang ito? Baka si Dunyor kakausapin na naman yung dad niya at mag-iiyakan na naman yung mga loyalista. Ayon po yan kasi kay dating DND chief. Siguro nasabi niya yan dahil sa nangyayari ngayon, habang tumatagal, dumadami na po yung lumalabas sa kalsada para magsisigaw dyan na Marcos resign. Kasi sa tingin ng iba, yung korupsyon dito sa Pilipinas ay lumala na. O ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni dating DND chief kung bakit niya nasabing ang people power ay nasa pintuan na ng Malacanang. Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig. Ang people power nahandyan na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin marami tayo sa kalsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano-anong mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Dalawang bagay ang dapat nating iniintindi. Yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isasaayos ang bulok na sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Alam niyo kung mangyari yan? Sisihin na naman ang mga Duterte niyan. Marami kasing nababagalan din sa aksyon ni Dunyor kung galit talaga siya sa korupsyon. Dapat ngayon ay may napanagot na. Ilang buwan nang nakalipas, di ba? Nauna pa nga yung vlogger na nag-post na may nakalagay doon na bogo si Bumayon. Tuloy pa rin yung tuloy-tuloy pa rin yung pagtitipon ng iba't ibang grupo para manawagan na Marcos resign. Galit na sila sa mga buhaya. Pero may ginawa na ba si Dunyor? Akalain mo na nahimik na yung House, na nahimik na yung Senado, tapos yung ICI ay talagang secret-secret pa ang ginagawa nilang investigasyon. Anyari na. Sikat na nga tayo sa ibang bansa, di ba? Binalita na rin ang nangyaring korupsyon sa Pilipinas. Ang sisihin na naman nila, Duterte. Ito namang tagapagtanggol ni Dunyor, lagi nilang sinasabi na itong korupsyon nagsimula daw kay dating Pangulong Duterte. Ay, gising. Ang mga kurap, noon pa yan, baka hindi pa kayo pinanganak, nandyan na yung mga yan. O sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nandyan lang yung mga yan, hindi lang makaporma. O yung budget na inilabas, na pinermahan mismo ng Pangulo. Baka naman sisihin pa rin si dating Pangulong Duterte niyan. Yung pinerma si Dunyor, di ba? Yung tungkol sa pinermahan niya, na binuking na rin ni dating Pangulong Duterte. Anong sabi ni Dunyor? He's lying. O ngayon, lumabas yung katotohanan. Sasabihin na naman, hindi niya alam. Napapansin nyo, parami na ang nananawagan ng Marcos resign. May congressman na naglakas loob na manawagan ng Marcos resign. Minamaliit ng iba, itong si Kiko Barsaga. Pero yung video na ginawa niya, nasa international news na. Napag-usapan na ang Pilipinas. Sikat na ngayon. Habang tumatagal, mukhang malapit na sa katotohanan itong sinasabi nilang people power. Kaya siguro sinasabi ni dating DND chief na nasa pintuan na ng Malacanang, ay alam niya yan. Alam na niya yung katotohanan kung ano yung pwedeng mangyari kung patuloy pa rin na nagpakabusog ang mga buhaya dyan. O ayon dito kay Rolando Serna, BBM walang kamay na bakal sa mga korap na politiko. Yan yung malaking kaibahan nila kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Gasotenko, tama po, gising-gising na mga Pilipino. Nako, may iilan dyan. Tulog pa rin yan. Baka busog na busog ang mga buhayang yan. At yung iba, baka natatakpan. Marami ng gising na Pilipino. Pero may ilan pa dyan na tulog-tulugan. O sabi ni Unica Enjico, grabe na ang nakawan. Kahit sa ahensya, talamak na dapat talaga mahiya na mga nakaupo dyan. Ay, walang hiya yung mga yan. Kailan ba nahiya yung isang malaking buhaya? Kasi malamang, gutom na gutom yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, chance na nila para magpakabusog ng pakabusog. Kaya habang busog, alam nyo naman, pag buhaya, kahit busog, kumakain pa rin yan sila. Sabi ni Roblox Lover, ibig mo sabihin malapit na maging presidente si BP Sara, aaminin, wag i-deny. Naku po, wag na wag niyong banggitin yan. Masakit sa tainga ng mga anti-Duterte yan. Baka meron na namang hindi makatulog dyan. Baka magaya doon sa dalawang vlogger na laging banat kay Duterte. Anyari, yung isa, nakasurvive pa. Pero nanghihingi na ng donasyon na. Tawag dyan, karma. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.